Ethan! Alis na! Mason at ang iba, gamitin tayo para magsanay ulit. Hindi ako alis. Come on. Matapos ang lahat ng ito, paano mo pa rin hindi makita? Walang soul well tayo. Hindi tayo makapag-soulcraft. Ang meron lang tayo ay lakas. Paano tayo makikilala sa mundo? Bobby, sasali ako sa pagsusulit ng Blazewood. Kahit walang soulwell, para mag-soulcraft, gagawa ko ng sarili kong daan gamit ang aking lakas. Bobby! Bobby! Okay ka lang? Sino ang nagbigay sa'yo na magtago? Ang Elderwind Sect walang kwenta. Mula ngayon, Darkspire, ang hari ng Valgard. Sino ngayon ang magliligtas sa atin? Mr. Byron! Okay ka lang? May halimaw. Ilabas ako dito. Sino ang master na tumulong sa atin? Guardian Stone? Itong atin. Guardian Stone. Paano nangyari? Isang senton ladang, batong lumipad mahigit 100 milya at nasaktan si Drake. Kailan ba ang Elderwind Sect mayroong ganitong kalakas na tao? Ang lakas nila ay hindi ka panipaniwala. Kung may proteksyon sila, ang ating sect ay uunlad. Kailangan nating hanapin sila. Kayong dalawang nag-sign up para sa Blazewood Academy selection na yon? Tama! Ang set ay kinuhang kasama ni Mason. Walang kwentang tao tulad mo para gamitin bilang target. At ngayon, gusto mong labanan si Mason para sa spot? Sino ka sa tingin mo? Pareho tayong Elderwind Sect. Bakit hindi ako makipagkumpetensya? Ang mundo ay galang sa lakas. Ang tanging daan sa kapangyarihan ay ang pagmaster ng soulcraft. Sayang, wala kang soulwell, kaya hindi ka makapag-practice. Ang iyong kapalaran ay nakatadya na. Kayo ay mga tupa na papatayin! Naiintindihan mo? Kung gusto kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Pero kung gusto kong mamatay ka, ikaw ay mamamatay. Bobby! Kung hindi ka makapag-soulcraft, mananatili ka sa ilalim, nakastuck sa dumi. Naiintindihan mo? Bitawan mo siya! Para kayong mga basura na walang kwenta. Ang seleksyon ay hindi para sa'yo. Huwag mo ibaba ang antas ng mga mandirigma. Sumobra ka na! Walang internal energy, pero ang lakas niya ay nakakatakot. Maari bang... Ethan, may tapang ka. Si Mr. Collins ay Grand Elder ng Blazewood Academy. Isang salita niya, maaaring magpasiya sa kapalaran ng Elderwind Sect. May tapang kang napastanganin siya? Walang problema. Mr. Collins! Ako si Priestess Sherry ng Elderwind Sect. Magandang araw, Mr. Collins. Walang kailangang gawin. Ang pinuno ay nasa seclusion, kaya ako ang mag-oversight sa selection leon. Mr. Collins, sumunod po sa mga elder sa venue. Mr. Collins, please. Wait! Mr. Collins, pwede po ba akong sumali sa selection? Salamat, Mr. Collins. Mason, ipagmalaki ang sect sa seleksyon.
at makuha ang pabor ni Mr. Collins. Siyempre! Ngunit, ang ilang combat partners ay hindi nakikipagtulungan at akala nila ay makapagrebelde at atakehin kami. Siya ang nagsimula! Sa gulo ng Darkspire, ang pagtanggap sa iyo ay proteksyon. Paano mo kami lapastanganin? So, walang halagang buhay namin? Siyang nagdadala ng karangalan habang kami ay nasa ilalim. Puro training fodder lang. So, deserve niya. Mapalo, di ba? Bilang combat partners, normal lang na masugatan. May mag-aalaga ng kanyang sugat, sapat na. May importante na narito ngayon. Kailangan ko silang hanapin. Walang oras para sa'yo. Ethan, saan ka pupunta? Kukunin ang sandata. Sumali ako sa selection. Mr. Collins, bakit mo pinakawalan ang lalaking yun? Noong una, kung hindi ko ginamit ang internal energy, baka niya ako nasaktan ng maluba. Ano? Ngunit isa ka sa 3 pinakamahusay na martial master. Paano kanya masaktan? 400 taon na ang nakalipas, ang pinuno ng Darkspire sect sumalakay sa Valgard. Sa pinaka-critical na sandali, isang martial master ang lumitaw. Gamit ang katawan at isang artifact, nilipol niya ang 1 bilyong kaaway. Kilala siya bilang ang Physique Master. Sinasabi ng ilan sa loob ng 400 taon, may isa pang Physique Master ang lilitaw. Mason, narinig kong artifact na ito ay itinago dito simula nang itatag ang sect. Kahit ang mga pinuno, hindi nila maigalaw. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ito ordinaryo. Sa tingin ko, hindi sulit ang oras. Simula na ang seleksyon. Umalis na tayo. Ocean Spire Rod? Anong nangyayari? May nag-alter sa artifact. Umalis na, bilis! Mas madali na ito. Wala na ang artifact. Sino ang gumawa nito? May mas malakas pa sa dating pinuno. Maaari bang siya ang misteryosong master ngayon? Pumunta siya para kumuha ng sandata. Maaari siya sumali sa seleksyon. Umalis na. Sa lahat, ang Darkspire sect ay lumalakas at mas mabilis. Kailangan natin ng malalakas na mandirigma na magkakaisa laban sa kanila. Kaya Blazewood Academy ay magre-recruit ng pinakamahusay na disipulo mula sa Elderwind sect na maging aking huling disipulo. Huling disipulo ni Mr. Collins? Kahit bobo, matuturuan niya na maging isa sa pinakamahusay. Walang duda, si Ethan na suntukan gustong sumali. Sinusubukan niya mapansin si Mr. Collins. Ang spot na to ay akin. Unang round, internal energy test. Ang mga mandirigma ay maglalabas ng soulcraft sa balloon na gawa sa espesyal na material. Ang laki ng balloon ang magiging marka. Mas malaki ang balloon, mas malakas ang energy. Simula ang test! Ako muna. Ako naman.
2 talampakan. Pinahihiya nila ang Elder Wind Sect. Panurin niyo ako! Ang galing ng kanyang internal energy. Paano tayo makakahabol? Sa buong Valgard, si Mason ay isa sa pinakamahusay na batang talento. Hindi kayo makakahabol. Apat na talampakan. Mahusay. Parang ama, parang anak. Grand Elder, walang sinuman sa round na ito ang makakahigit sa iyong anak. Ethan, ang pagsubok na ito ay tungkol sa paggamit ng Soulcraft. Wala kang Soulcraft. Kaya, mas mabuting umalis ka na lang. Ngunit nangako ka. Ang batang ito ay puno ng kumpiyansa. Hayaan siyang subukan. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Matagal na siyang umaasa sa sect ng maraming taon. Pero sige, ang kabaliwan niya ay magpapakita ng aking galing. Ano? Ano nangyayari? Ginagamit niya ang hangin sa mabilis na pag-ikot para palakihin ang lobo. Ang lakas ay napakalakas. Gaano kalakas ang kanyang katawan? Hindi ito ordinaryo. Lumalaki ang lobo! Ethan Baksak. Bakit? Linaw na! Alalahanin nito ay Soulcraft test. Hindi ito pwede pa sa gamit ang trick. Madali ang paraan. Walang patunay. Sa harap ng totoong mandirigma, wala kang laban. Pinapansin ka lang. Pinapakitang gilas. So what kung sumabog ang lobo? Wala ka pa rin kwenta at hindi ka makapag-soulcraft. So what kung di ako makapag-soulcraft? Dahil hindi ko alam, hindi ibig sabihin na mas mababa ako sa'yo. Ang external warriors ay mababa ang kapasidad. Parang mga hayop lang na puro lakas. Tama. Kahit gaano kabilis, wala ka pa rin kwenta, walang soul well, at hindi makapag-cultivate. Sige, round. Magpatuloy na tayo sa susunod na round. Bakit tinulungan ulit ni Mr. Collins si Ethan? Mason, sa tingin mo ba ay paborito ni Mr. Collins si Ethan? Impossible! Paano niya mapapansin si Mr. Collins? Ipapabayad ko siya. Ikalawang round, test sa control ng internal energy. Ilabas ang iyong Soulcraft para sunugin ang kahoy sa basin. Habang mas malayo ang apoy, mas precise ang iyong control. 5 metro ay pasado, 10 ay average, at 15 ay excellent. Ngayon, simulan na natin. Sampung metro. 10 metro. Para sa karaniwang Soulcraft warrior, 5 metro ay mahirap na. Si Mason. Ang control niya sa internal energy, walang kapantay. Kahit ang pinakamagaling sa Blazewood Academy, hindi makipantay. Hindi masama
Ethan, hindi mo akalain na magpapasok ka. Tao'y sa labas ng 15 metro, di ba? Kahit gamitin ko lahat ng lakas, hanggang 10 metro lang. Kung magawa mo to, ako ang iyong sandbag. Bakit ka sigurado na hindi ko kaya? Isang bamboo top? Anong plano niya? Hindi mo ba balak ipalipad yan, di ba? Itigil mo na. Siya ay sira. May hindi matatalunang agwat sa pagitan mo at ng mga tunay na mandirigma. Tama! Walang soulwell! Ipinanganak kang bababa! Ako'y nanghihiram na inabandona ka dahil sa iyong mga depekto. Isang Cullian the beggar. Walang soulwell, mababa ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyong mga nag-iisip na walang soulwell. Marami akong magawa. Ang lakas ng Physique Master ay maalamat. Maaari ba siyang Para ng tanga ay talagang nasaktan ng husto. Naging bebo na siya. Sa tingin mo kaya, lumipad gamit ang laruan? Ikaw, isang mortal, ay angkop lamang sa pinakamaruming trabaho. At ngayon, lalaban ka sa malakas na Mason? Ethan, ano ang ginagawa mo ngayon? Pinit-ikot niya ang bamboo top para gumawa ng mamatay na wind blades? Gaano siya kalakas? Stupid punching bag! Alam mong hindi mo kaya ginugulo mo lang. Patutulugin kita. Walang kwentang bibo. Ano ang kaguluhan? Nag-apoy. Kaya ganito, bilis ni Ethan? Di ka panipaniwala. Ginamit niya ang lakas ng braso para bisan ang pag-ikot ng bamboo top. May pato ito ng perpekto sa kahoy at sulugin ito sa pamamagitan ng pagkaskas. Magaling! Nandaya siya! Ngayon, iniisip pa ba ninyo na kami, walang soulwell, ay parang langgam na kayang tapakan? Magaling, Ethan! Sigurado ikaw panalo! Nandaya siya! Ethan, walang patunay ito. Ang tunay na pagsubok ay ang labanan. Sa susunod na round, ang arena battle. Doon mo mapapatunayan ang sarili. Nakaraos ka lang hanggang dito gamit ang daya. Sa ring, siguradong matatalo ka. Baka mamatay ka pa. Kung mamatay, mamatay. Kayo lahat, Soulcraft Warriors. Bakit kayo nag-aalala sa mga mortal na walang Soulcraft? Susunod na round, ang arena battle. Simula na! Abangan ninyo kung paano kita babagsak. Third round, ang defense match. Ang huling nakatayo ang panalo. Simulan na! Sino ang unang mamatay? Ako muna! May iba ba? Haharapin kita! Magaling! Madali lang. Si Mason ay hindi pa nagsisika. Para bang, kay Mason na ito, ang tanga na iyon, ay takot lumaban. Ethan Shaw ng Elder Wind Sect lumalaban sa arena. Ang tanga, lumaban pa?
Katawa-tawa! Gusto ko nung makita si Mason, patayin siya. Sigurado ka bang lalaban? Kung hindi ako lalaban, paano kita mapapatay? Para saan ang lakas ng katawan? Walang alam sa Soulcraft. Useless, fool ka lang. Ethan, ikaw ang may kasalanan. Limitado ang bata na umasa lang sa lakas. Parang walang divine weapon, hindi niya mababago ang laban. Divine weapon? Ang artifact ay nagbabago ng laki at nagre-reflect ng anumang Soulcraft attacks. Alam mo ba ang limitasyon ng mortal? Lumalaban pa walang Soulcraft? At ngayon, gusto mo ang priestess ng Elderwind Sect? Gusto mo pa ring labanan ang Soulcraft? Tanggapin ang iyong kapalaran! Ikaw, walang Soulwell, ay isang talunan, destined to failure! Mr. Collins, ano ang pangalan ng divine weapon na yan? Kapag lumitaw ang sandata, ang mundo'y luluhod. Ang pangalan nito, Ocean Spire Rod. Hindi ba sumusuko? Parang ikaw ay matibay kaysa sa akala ko. Ngunit sa mundo na ito, hindi lang tigas ng ulo at pagsisikap. Ukol ito sa koneksyon, talento, at kapangyarihan. Mason, patayin siya! Parang dinurog ang langgam! Sa tingin mo kaya mo ako talunin? Maliban kung may kaunting kapangyarihan para talunin si Drake. Ngunit malas mo. Ikaw ay isang batang walang talento. Yumuko at sumuko. Baka pakawalan kita. Ethan! Tapos ng laban, umalis na tayo! Naipakitang kilas ka na! Suko na! Kami immortal lamang, walang Soulwell! Hindi ka magiging mas magaling sa may Soulcraft! Ang pagtanggap sa iyo ay proteksyon. Paano mo kami direspeto? Bakit hindi ka humingi ng awa sa iyong guro? Kung sila ay masaya, baka payadan ka nila ang kainin ng tira-tira. Ngunit hindi ako susuko. Bakit hinahati ang tao sa uri? Bakit sila nasa taas? Habang kami nasa kahihiyan. Siya! Na-break niya! Ang Soulcraft ni Mason gamit ang lakas! Kami ay mortal lamang. Walang Soulcraft o koneksyon. Ang tinatawag na pinakamababa. Ngunit ibig sabihin ba na dapat tayo ay tapakan? Sino ka para magdesisyon na hindi kami aahon? Ocean Spire Rod ito! Nakuha niya ito. Maari ba siyang ang misteryosong master? Isang physic master na may Ocean Spire Rod. Sama-sama, ang kapangyarihan ay makababasag ng limitasyon. Umasa ka pa ring ahon? Basura lang na katulad mo, walang pag-asa. Ang iyong kapalaran ay pangkaraniwan. Handa kang mamatay. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Hindi ikaw! Hindi ikaw! Mason! Mason! Huwag kang matakot. Aagapan kita ngayon. Napahamak niya ang anak ko. Sino ba itong lalaki? Nanalo ka! Ethan! Nanalo ka! Ang bata na ito ay nakahanga! Ang galing niya! Mayor, sino pa ang sasabing mas mababa ang walang Soulwell? Sino pa ang sasabing hindi ako magaling sa martial arts na hindi ko kayang talunin ang mga tinaguriang genius? Mali ba? Ako? Ilang taon na siya sa aming sect. Palaging tinuturing na walang kwenta. Paano siya naging ganito sa seleksyon na yon? May kakaiba dito. Mr. Collins, siguro ay gumamit siya ng dark magic. Paano pa ba? Matatalo ni Soulcraft less fool si Mason?
Mitayin siya! Mitayin siya! Hindi! Nanalo siya sa sarili niyang lakas. Dahil siya ay isang physique master na lumilitaw lamang tuwing 400 taon. Sa mundong ito, ang lakas ay sinusukat sa Soulcraft. Ang walang Soulwell ay itinuturing na walang kwenta, hindi makapasok sa martial arts. Ngunit ang Physique Master ay ipinanganak walang Soulwell, hindi nangangailangan ng Soulcraft. Ngunit sila ay may di pangkaraniwang lakas ng katawan. Paano nangyari yan? 400 taon na ang nakalipas. Nang ang pinuno ng Darkspire sumalakay sa Valgard, ang Blazewood Academy ay nakaligtas salamat sa proteksyon ng Grand Physique Master, naging namumpunang akademya sa Valgard. Sa ganitong bilang, siya lang ang pangalawang Physique Master sa nakalipas na 4 na siglo. Kaya ang ibig mong sabihin, si Ethan ay parang basura, walang Soulwell. Pero siya pala ay isang henyo na kayang durugin ang mga Soulcraft warriors? Putang ina. Kaya siyang Physique Master na binanggit ni Shadow Lord. Kaya pala nasaktan niya ang anak ko. Bata, hinding-hindi ko malilimutan to. Hindi ka magiging mayabang. Plano ko kay Masor, gamitin ang seleksyon para makapasok sa akademya at mangalap ng impormasyon. Pero hindi na posible ngayon. Huwag kang magsisisi sa walang awa sa Elderwind Sect. Ano? Ang ibig mong sabihin, ginamit niya ang Guardian Stone para talunin ka? Tunay po. Apat na daang taon na. Hindi makapaniwala na may Physique Master pa. Ngunit salamat, beginner pa lang siya. Sa paghahambing sa matanda primary guardian ng Darkspire na nakaabot sa divine rank, ang isa ay malayo pa. Lord, walang kailangan gawin. Madali kong malalabanan ang beginner na Physique Master na to. Kung siya ay umunlad, ang Darkspire ay mapupuksa. Dapat nating sirain siya. Opo! Natatakot ako na baka may mga eksperto ng Blazewood Academy sa paligid niya. Ilang taon kong ginawa ang araw na to. Ang masaktan nito, mawawala ang lahat ng Soulcraft at magiging walang malay sa 10 taon. Ethan, kahit ipinamanak ka isang malakas na Physique Master, nasa simula ka pa rin. Hindi ka pa kayang labanan ng mga pinakamataas na eksperto ng Darkspire. Ngayon, sumama ka sa akin sa Blazewood Academy para magsanay upang maabot ang pinakamataas na antas ng Physique Master. Mr. Collins, excited na ako. Ethan, minamaliit kita. Maaari mo bang kumatawan para sa Elderwind Sect at magsanay sa Blazewood Academy? Oh my God! Humihingi na paumanhin sa iyong priestess! Ethan, tanggapin mo! Tanggapin mo! Pasensya na. Aminado akong mali ako dati. Itinuring kita bilang isang problema. Ngunit dahil ako ang nadala sa'yo, hindi mo ba patawarin ako sa pagkakataong ito? Pinanggap ako ng Elderwind Sect, kaya hindi ko malilimutan yun. Ngunit ang pagkawalang pakialam mo at ang pagpapahiya mo sa mga kasama mong laban, naalala ko rin yun. Ngayon, tapos na ang lahat. Walang masasabi pa. Mr. Collins, pupunta ako sa Blazewood Academy, mag-train sa sarili kong pangalan. Magaling! Mapaniwala ka, ngunit gawin itong aral. Let's go! Sa Valgard makikita ang tunay mong liwanag. Ethan, alam kong galit ka pa, pero sana may magandang kinabukasan para sa iyo. Ethan, sana bisitahin mo ako minsan. Ano kasi sinasabi, Bobby? Siyempre, sasama ka sa akin. Hindi na tayo kailangang manatili dito. Ethan, may kaibigan kang tulad mo. Masaya na ang buhay ko. May nagpapago ng kulay ng langit! Oh no! Paparating ang Darkspire! Pinagkakaguluhan kayo. Bloodslaughter? Ang primary guardian ng Darkspire? Paano na lamang ng Darkspire ang tungkol sa Physique Master?
Maligayang pagdating, Primary Guardian. Victor? Ikaw, Elder na Elder Winsec, kasabot ng Darkspire. Alam mo ba kung gaano karaming dugo ang kanilang pinatay sa mga tao ng Valgard? Ang mundo ay gulo. Ang lakas lang ang mahalaga. Ang lakas ng Darkspire ay lalamunin ang Valgard. Panahon lang ang problema. Sinusunod ko lang ang agos. Walang hiya! Magaling, Elder Gunther. Kapag nakuha ng Darkspire ang Valgard, ikaw ang magiging pinuno ng Elderwind. Salamat, Master. Sige. Saan ang Physic Master? Siya ang bata. Oh no! Sa lakas ni Bloodbane, ang Elderwind Sec ay walang laban. Ethan, umatras. Ako ang bahala. Hindi ako alis. Mr. Collins, hindi mo ba sinabi na ako ang Physic Master na lumilitaw tuwing 400 taon? Tulungan mo ako. Turo mo sa akin kung paano siya talunin at iligtas ang lahat. Para talunin siya, kailangan ka maging middle stage Physique Master. May dalawang paraan para mag-breakthrough. Una, pagsanayin ang katawan ng hindi bababa sa 10 taon, pero hindi ito posible ngayon. Ang isa pa, tiisin ang matinding sakit para pasiglahin ang meridians, pero isang pagkakamali ay maaring maging baliw. Walang pagbabalik. Matinding sakit? Ethan, bago maabot ang middle stage, walang laban ka sa kanya. Kailangan mong umalis ngayon. Kung ikaw ay matalo, walang magtatanggol ang Valgard laban sa Darkspire. Ethan, ayokong mamatay. Kailangan nating umalis. Umalis na tayo. Saan ka pupunta? Laban tayo sa kanya! Ethan, umalis. Mr. Collins, may pag-asa pa ba tayo? Ang tanging pag-asa ay si Ethan na makaakyat sa middle stage. Pero kahit si Grand Physique Master ay isang dekada bago maabot ang antas na yon. Lolo, tangga. Nilasong ka. Halos maubos na ang lakas mo. Hindi ka match sa akin. Maaring bumalik ang Darkspire. Pero isang araw, ang Physique Master ang magwawasak sa inyo. Okay, papatayin kita muna. Tapos hahabulin ang baguhan na Physique Master. Hindi. Kailangan kong bumalik. Kahit si Mr. Collins ay hindi niya match. Patay ka talaga pa bumalik ka. Umalis na tayo. Palakasin ang sarili, tapos magigante. Sa ganitong kalaban, paano tayo mag-aatubili bilang taga-Valgard? Ethan, takot akong mamatay. Pwede bang wag na tayo pumunta? Bobby, may mga bagay na hindi maiiwasan. Umalis ka muna. Lolo, tanga. Sa edad mong yan, ano pa ang silbi ng pagpapakatapang? Ang laban na ito ay hindi para sa inyo. Umalis! Protektahan ng Valgard ang tungkulin natin! Protektahan ng Valgard ang tungkulin natin! Magaling ka magsalita, pero walang kwenta. Hindi sapat ang lakas mo. Palaging kang biktima. Traitor! Ha! Hayaan mong sabihin, 3 araw, dadalhin ni Shadow Lord ang 1,000,000 na tropa para wasakin ang Valgard. Kung matapos na ang Physique Master, walang problema na. Sayang, hindi mo makikita ang lakas ni Shadow Lord. Patayin silang lahat. Sundin ang utos! Gustong wasakin ng Valgard? Kailangan mong lampasan ako! Ang tapat ng batang ito. Alam ang panganib, tumakbo pabalik, walang pag-aalinlangan. Bakit ka bumalik? Umalis! Alam mong hindi mo siya kaya. Bakit bumalik para lang mamatay? Parang tayo lang din, di ba? Kaya ka pala Bloodbane, no? Kunin mo to! Ganito lang, ang pag-asa ng Valgard,
Sa ganyang galing, naglakas loob ka labanan ng Darkspire? Walang alam sa lugar. Si Ethan talaga. Walang takot sa panganib. Tingnan mo, kung pupunta ako, patay din. Tama? Kung susundan ko siya, hindi ko siya matutulungan. Magiging dagdag lang ako sa mga mapapatay at matabang karne pa. Kung pupunta ako, patay din ako. Aris na ako. Narinig ko na ang Physique Masters. Matitigas ang buto. Gusto kong subukan kung totoo. Ethan, huwag kalimutan bisitahin ako minsan. Ano ka sinasabi, Bobby? Siyempre, sasama ka sa akin. Wala na kailangan dito. Ethan, may kaibigan tulad mo. Masaya na ang buhay ko. But Ethan is my best friend. Walang kwenta. Wala ka man lang karapatan makipaglaban sa akin. Patay! Huwag saktan si Ethan! Bobby! Huwag saktan siya! Bobby! Matapang ka, pero ang mundo ay sumasamba sa lakas. Ang aking Panginoon ay sisirain ang Valgard. Ang mga tulad mo ay langgam lang. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Patay! Bobby, bakit hindi ka tumakbo? Ha? Hindi ako duwag, di ba? Hindi. Matapang ka, Bobby. Ikaw ang pinakamatapang na tao na nakilala ko. Then run. Worth it ang buhay ko para iligtas ka. Bobby, hindi kita hayaan mamatay. Di ko hayaan mamatay ka. Pinangako mo. Pupunta tayo sa Blazewood Academy. Magkasama. Bobby. Kailangan bang malungkot? Masyura lang yan. Walang soulwell. Walang lahat. Taong tulad niya, hindi karapat dapat. Lingkuran ng Lord. Taong tulad niya, walang kwentang walang lahi. Kung mamatay, mamatay. Ano ang malaking bagay? Ano ito? Ang lakas ng aura. Maari bang nag-breakthrough si Ethan sa middle tier Physique Master? Alalahanin mo ang sinabi ko tungkol sa Divine Weapon. Sinabi mo, ang Ocean Spire Rod ay maaring i-adjust. Pinatiisan niya ang sakit at mabilis na naging middle tier Physique Master. Ang katawan niya parang Divine Weapon. Sa tulong ng Ocean Spire Rod, ang sandali ng paghihigante ay narito. Mamatay ka! Ano? Ikaw! Naging ka na middle tier Physique Master? Paano nangyari yan? Ngayon,
kailangan mong bayaran para kay Bobby. Kahit patayin mo ako, ano ang magagawa mo? Malapit na ang aming Lord. Babagsakan yung Valgard! Kapag nangyari yan, maraming walang kwentang tao. Tulad niya, mawawala na. Ang iyong Valgard ay magiging laruan para sa aming Lord. Isang grupo ng duwag na alipin! Kung kayo ay pupunta, hindi na kayo makakabalik! Ang suntok na ito para kay Bobby sa langit na! Kahit si Bloodbane, hindi niya kayang talunin. Father, ano ang gagawin natin? Takbo! Habulin siya! Victor! Sumuktol ka sa sekta at nagkasalanan marami! Saan ka pupunta? Mr. Collins, nilin lang ako ng Darkspire. Bigyan niyo ako ng pagkakataong magbago. Walang pag-asa. Bitbitin siya sa kulungan at huwag nang palabasin. Huwag, Priestess! Priestess, huwag! Sayang nakataka si Mason. Ethan, salamat dito. Kayo lahat mamamatay. Oh no! Nalulog siya sa galit! Ethan, maging mabait. Ngayon, huwag lumabas. Ina! Panaginip lang ba yun? Parang totoo kasi. Hindi. Nang lumihis ka, mga alaala na nakabaon ay na-trigger. Totoo yun. Ano yung alaala? Hindi ko alam ang nangyari sa'yo, pero alam ko may makakatulong sa'yo. Dito, nang nawala ang kontrol, naubos ang laras mo. Tanggapin ang Jade Pendant at hanapin si Master Corin sa Greenwind Ravine. Ang kanyang mga ninuno ay mga bodyguard ng Grand Physique Master. Alam niya ang lahat tungkol sa Physique Masters. Tutulungan kanyang gumalik ang lakas at mag-breakthrough. Sa pagkakataong ito, ang iyong pinagbulan ay malalaman din. Kayong dalawa? Nilason ako. Wala na akong inner strength. Kailangan kong mag-seclusion para magpagaling. Hanggang dito lang ang aking pag-alalay. Remember, huwag makipaglaban sa Darkspire. Lalo na sa 3 raids ng sila ay top-tier martial artists. Puntahan si Master Corin para bumalik ang lakas. Salamat sa iyong gabay, Mr. Collins. Umakyat ang pamilya Gunter sa Darkspire! Hindi sila mapapatawad! Hanapin si Mason ngayon. At ang kasama ni Bobby ng Elderwind Sect, walang takot nang dumating ang kaaway, ipinag-alay ang buhay. Deserve niyang libingan ng bayane. Ang kanyang plaque ay ilalagay sa Elderwind Sect's Hall. Bobby, huwag kang mag-alala. Sa araw na umakyat ako, ang araw ding bagsak ang Darkspire. Sa kabilang banda. Sa sakit na ginawa niya, babayaran niya ng 10. Bloodbane, Bubo, hindi niya pinatay, kundi tinulungan pang mag-level up sa mid-tier Physique Master. Master, huwag po kayong magalit. Nawala na ng kapangyarihan si Ethan at mahina ngayon. Maghiwalay tayo at maghanap ng mabuti. Mahuhuli natin siya. Go! Buhat man o patay, mahahanap natin siya. Yes! Ikaw naman, pumunta ka sa Blazewood Academy at manghalap ng impormasyon. Yes. Umulan na. Saan ang Greenwind Ravine? Anong hinahanap mo, gwapo? Ano ito? Tinatawag itong Demon's Kiss.
Di mo ba nararamdaman ang init? Ang hindi mapigil ang init? Magpakabait ka at sumama ka. Gagawin ko mas madali para sa'yo. Viperess ng Darkspire? Bakit siya narito? Tego! Sophia, ang punong guro ng Frost Academy, isa sa 4 na dakilang akademya. mas mabuting huwag kang makialam. Magaling siya sa lason. Mag-ingat ka. Salamat sa babala. Ngunit hindi siya dapat katakutan. Ang tapang mong labanan si Shadow Lord. Hindi ka ba natatakot na wasakin ni Shadow Lord ang Frost Academy? Ngunit hindi kita hahayaan saktan ang aking mga kasama. Abangan mo! Okay ka lang? Mainit na ako. Tulong, please. Mainit na ako. Oh no, it's the Chiman's kiss. Kung hindi mapapagaling, mapapahamak ka. Wala na akong panahon para mag-alala. Saan tayo? Gising ka na? Hayaan akong ipakilala ang sarili. Ako si Sofia, punong guro ng Frost Academy. Kayong... Oh! Walang problema. Ang buhay mo ang pinakamahalaga. Kalimutan na lang yan. Sa damit mo, mula ka sa Elderwind Sect, di ba? Ako lang isang combat partner. Hey, katulad mo ako, hindi tinanggap sa dati mong lugar. Buti na lang, tinanggap ako ni Sofia. Bakit hindi mo siya gawing master? Matuto ng ilang galaw para sa pagdepensa sa sarili. Huwag mag-alala. Ituturo ko lahat ng alam ko. Para pagdating ng panganib, makakatakas ka. Sige. Master. Sofia, ang koponan ng Blazewood Academy nagpadala ng panibagong hamon. Yung mga galing Blazewood Academy! Alam nila na si Sofia tinanggap yung mga tinanggal dahil mahina ang Soulwell. Gamit ang impluwensya bilang pinakamalaking akademya para itulak kami sa nagyayalong lupain, pinutol ang suporta ng gobernador. Natira lang kami ng kaunting supply. At patuloy silang nagpapadala ng mga hamon para ipahiya kami. Isang hamon? Tama, narinig ko may bagong malakas na estudyante galing din sa Elderwind Sect. Sa loob ng ilang araw, naging pangatlo siya sa mga disipulo ng Blazewood. Ang pangalan niya ay... Mason? Oo, yung batang yun! Kinasasuklaman ko siya! Paano siya nakapasok sa Blazewood Academy? Ang hamon na ito ay pagkakataon para sa paglago ng lahat. Mason, ikaw ang nangguna sa seleksyon. Kaya, ikaw at ang dalawang senior mo ay maglalaban magkasama. Marami kang matututunan dito. Dean James, imiminukay ko na palakasin natin ang hamon. Sa huli, ang kapangyarihan ng Darkspire ay lumakas. Kung patuloy nating pigilan, ito ay makakasira sa paglago ng mga estudyante. May punto ka. Isa itong magandang pagkakataon sa pagsasanay. Gawin natin... Alalahanin ang Frost Academy ay puno ng walang talento. Saying ang resources ng Valgard. Dahil sila ang nag-host ng hamon, kailangan mong durugin sila. Ipakita na mahina sila. Hindi sila nararapat dito. Siyempre, ang mga tanga na yan ay hindi nararapat sa martial arts. Ako'y
Papatayin silang lahat! Ilagay sila sa tamang lugar! Magaling! May lahi ka sa akin! Parang ako noon! Overpraising Poe. Maganda ka. Maswerte. Si Dylan ay malubang na sugatan. Binigyan ako ng pagkakataon na makalusot. Ethan, kapag nakuha ko ang kayamanan sa seleksyon, ako ang haharap sa Physique Masters. Then, mag-e-enjoy ako sa pagpatay sa'yo. May problema ba? Wala. By the way, Master, alam mo ba kung nasa ng Greenwind Ravine? Siyempre, malayo siya. Kailangan mong... Aling daan ba? Sumunod lang sa daang ito. Ngunit, hindi pa lubos na gumaling ang iyong sugat. Magpahinga pa ng 10 araw bago lumabas. Manatili ka dito at gumaling. Ilapat ang ointment nito 3 beses sa isang araw. Ang mga pill na ito makakatulong sa iyong pagaling. Ang mga herbs na ito parang hindi ordinaryo. Siyempre hindi! Itong pinakamagaling na Sofia. Ngunit ordinaryong herbs lang. Inumin mo at magpahinga. By the way, Master, kailan nag-umpisa ang laban? Gusto ko ring sumali. Sa Lunes, wala kang Soulwell. Walang maitutulong. Tsaka, gumagaling ka pa. Mapapahina mo kami. Mapahinga. Okay. Master, bakit mo tinatanggap ang mga may mahinang Soulwell? Ang mga pinuno ng Valgard at mundo ay humuhusga sa lakas ng loob. Ngunit naniniwala ako, walang mas mataas o mas mababa. Ang taong walang ipinanganak ay maaring magtagumpay sa pamamagitan ng pagsisikap. Kaya naman ako ang tatanggap ng mga walang talento at manalo sa laban para ipakita na kaya namin. Hey! Sa pag-ita lang ng 2 akademya. Walang maitutulong. Magpahinga ka na. Let's go, Sophia! Sa Lunes ang laban, hindi ko mapigilan. Kailangan kong pumunta sa Greenwind Ravine. Greenwind Ravine? Parang ito ang lugar na binanggit ni Mr. Collins. Sino yan? Ako si Ethan, dito gamit ang Jade Pendant ni Mr. Collins para makita si Master Corin. Kayong si Master Corin? Kayo ang body cultivator sa sulat ni Dylan? Ako po! Magaling! Halika! Sumunod ka sa akin! Naintindihan ko. Ngunit, paano ka nakaligtas sa ninefold curse ni Bloodbane at Demon's Kiss ni Viperess? Ang Snow Peak Lily Ointment, Nyakuma ay hindi magamit. Kaya pala nakaligtas ka. Snow Peak Lily? O bihirang at mahal. Kahit ang mga mayayamang pamilya ay hindi magamit. Oh my! Ito ang 3 huding top grade pills galing sa pamilya Myro ng North City. Paano mo nakuha ito, bata? Isang kabaitan ng babae ang nagbigay nito. Siya talaga ang tagapagligtas mo kung walang pill na nagprotekta sa iyo. Baka ikaw ay namatay sa mga sugat na yan.
Walang utak ka. Kaya, kailangan kong suklian siya. Gusto kong tulungan siya sa laban. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Sumulong bilang Physique Master. Umupo ka. Sa beginner level, ang lakas ng katawan mo ay hindi kapani-paniwala. Ang lakas at bilis mo ay talo ang ordinaryong tao. Ngunit hindi sapat na matibay ang iyong buto. Kailangan mo pang i-refine. Sa intermediate level, ang iyong katawan ay magiging parang hindi masisira na sandata na may lakas at depensa na halos talunin ang lahat ng inner strength martial artists. Sa divine rank, Kalimutan na. Si Shadow Lord ang nagpawala ng lakas mo. Kailangan mong mag-meditate muna at magpagaling. Gano'ng katagal? Hindi pababa sa 3 araw. Hindi pwede! Bukas na ang laban! Walang mangyayari sa pagmamadali. Gusto mong mamatay? Manatili ka at magpagaling. Ano kaya ang lagay ng Frost Academy? Sa lahat, dahil abala ang Dean, ako ang mag-host ng challenge na ito. Gaya ng sinabi ng Dean, ang challenge na ito ay para mapahusay ang martial skills at palakasin ang inyong kakayahan, kaya ibigay ang lahat. Ang mananalo, makakakuha ng bihira, walang halaga na kayamanan. Mukhang maganda, pero hindi ba ito para ipahiya kami? Ang Dean ng Blazewood ay mabuti ang intensyon, pero ang Assistant Dean ay hindi ganoon ang tingin. Frost Academy, 2 lang dinala? Akala ba nila pwede kaming baliwalayin? Hey, hindi mo ba naalala? Para makipaglaban, kailangan ay 3rd stage ka man lang. Ang pinakamalakas ng Frost Academy si Bella Lee ay halos lang 4th stage. Yung isa ay nasa baba lang. Ang boring. Kaya martial arts, sa iyong 5th stage martial arts, mapapahiya mo sila, 'di ba? Wala nang kailangan gawin. Di mo alam, ang bubugin ng tao ay nakakatanggal ng stress. Lalo na kapag nagmamakaawa sila. Nung Elder Winsec, sinasaktan ko dati ang isang show na sandbag. Oh, kilala ko siya. Matikas ang ulo, 'di ba? Simula na ang one-on-one challenge! Junior sister! Is that all you've got? No wonder the Frost Academy is the worst among the 4 great academies. Turns out, you're a bunch of idiots! Basurang akademya, basurang disipulo. Bagay lang! Sino ang nagsabi? Ang Lightning 5-whip strike ay kakaiba. Sayang, puro lang palabas. Magaling! Surrender kami! Hey, hindi pwede yan! Nakaset na ang mga patakaran! Hindi kayo pwede tumigil! Maliban kung sumuko kayo! Tama! Patakaran ito ng Blazewood Academy. Bilang punong guro ng Frost Academy, hindi mo pwedeng labagin. Sa magandang salita, ikaw ang punong guro ng akademya. Sa totoo lang, mas mababa ka pa sa
sa pinakamababang disipulo ng Blazewood Academy. Ganyan ba talaga ang mga disipulo ng Blazewood Academy? Ganyan ba sila? Ang mundo ay gumagalang sa lakas. Kung hindi ka kontento, subukan mo akong hamunin. Sumobra ka na! Isang karangalan na makita ang lakas ng punong guro ng Frost Academy. Ipakita mo kung meron kang talino o baka isa kang showpiece lang. Magaling! Oh, Ethan, narinig ko na ang Frost Academy na yung sinusuportahan ay natalo ng husto. Ano? Hey, anong ginagawa mo? Lalaban ako para sa Frost Academy. O, tigilan mo na. Sa ngayon, 70% lang ng lakas mo ang gumalit. 70%. Sapat na? Hey! Hey! May tapang din itong bata. Ngunit, mukhang siya ay katulad ng maalamat na physique master nung siya ay bata pa. Team Myron! Kaya lang palang lakas, nandin ang Frost Academy. Hindi man lang kayang talunin ng isang baguhan. Walang katakataka ang akademya nyo. Kaya lang makakuha ng mga talunan. Wait, pag-iisipan ko, sa lakas mong yan, paano ka naging dean? Alam ko na. Sa kagandahan niya, nilamang niya ang mga opisyal. Ginamit ang katawan para umangat. Ang aming lakas ay hindi katumbas ng sayo. Sumang-ayon kami sa kompetisyong ito para linangin ang aming galing at makatulong sa laban ng Midland laban sa Darkspire. Ganyan ba ang trato mo sa mga kasamahan mo sa Midland? Dean Myron, mali ka. Sinusubukan lang namin kayong tulungan. Alam namin na gusto nyo makatulong laban sa Darkspire. Pero dapat ba ninyo unahin ang pagpapahusay ng galing? Lalaban ka ba sa kalaban gamit ang panggagayuma? Huwag umiwas din, Myron. Ganito ang usapan. Laro tayo ng kaunti at magpapabaya ako. Sa ganoong paraan, makatipid ka ng mukha. Paano sa tingin mo? Walang hiya. Matigas pa rin ang ulo? Hindi pa tapos ang laban. Paano mo alam na matatalo ako? O talaga? Bakit kayong lahat walang talentang basura ay matigas ang ulo? Yung tarantado ay ayaw sumuko. Katulad mo. Come on, Dean Myron. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Sumuko ka na ba? Kung sumuko ka, lumuhon at sumuko. Amamin na kayo ay basura lang. Hindi! Utusan kitang sumuko. Ethan Shaw, disipulo ng Frost Academy, lumalaban! Ethan Shaw, disipulo ng Frost Academy, lumalaban! Ethan Shaw. Disipulo ng Frost Academy? Kaya itong lalaki ang huling malalaro nila? Narinig ko, taro lang siya na hindi man lang nagmaster ng Soulcraft sa Elduin Sect. Bakit nandito ang asong ito? Ethan, ang laban na ito ay hindi mo dapat pakialaman. Umalis ka na. Tiwala lang. Walang alam na bata. Sa tingin mo ba ang isang basura na walang Soulcraft matatalo ang aking disipulo? Sino nagsabi na ang pagmaster ng Soulcraft ang tanging paraan para talunin siya? Ubos ang lakas mo dati, kaya imposible na nakarecover ka sa maikling panahon. Sa pagkakataong ito, ako ang maghihiganti. Sige, pero wag mo akong sisihin kung bugbugin kita at maging katulad ng babaeng ito. Nag-uugod-ugod at umiiyak. Subukan mo lang. Senior brother! Isang suntok lang. Natalo niya ang 5th-year warrior. Ano? Anong uri ng halimaw siya?
Mag-ingat ka sa sinasabi mo! Si Mason ay may pambihirang talento at siya ang martial arts prodigy ng Valguard. Kung may mangyari sa kanya, kaya mong panindigan ang kahihinatnan. Kung natalo ko siya, hindi ba ibig sabihin ang kanyang talento ay mas mababa sa akin? Ikaw, napakayabang! Isang disipulo. Mula sa pinakamababang akademya may lakas ng loob. Hamunin kami. So what? Ikaw ay sumasakay lang sa iyong titulo at nagpapakamayabang. Payo lang. Suko ka na para hindi ka masaktan. Fine, harapin kita. Si Senior Brother ang lalaban. 2 beses lang siya makita sa isang taon. Si Senior Brother ay 8th-tier martial master. Patay na ang batang ito. Akala ko puro salita lang siya. Pero nang marinig ang ranggo ni Senior Brother, handa na siyang sumuko. Sabay-sabay na kayong lumaban. Para hindi na ako mag-abala sa inyo isa-isa. Ethan, hindi ka match sa kanila. Umalis ka. Hindi mo kailangan gawin ito para sa Frost Academy. Oh, Brother Ethan, umalis ka na. Ang laban mo, laban ko. Batang ito hamunin ng 6th-tier warrior at 8th-tier master mag-isa? Yabang mo Sa mga trick mo, hindi ka naman worth ng oras ko. Worth your time man o hindi? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Dean ng Bazewood! Nabalitaan ko na may physique master na lumitaw at kasali pa siya sa tournament na ito. Ano? Kung hindi dahil sa proteksyon ng Physique Ancestor noon, ang Blazewood Academy ay hindi mararating ang kasiglahan na yon. Siya ang tunay na inapo ng Ancestor. Dapat niyang tanggapin ang pinakamataas na paranal. Bilisan, sumama sa akin para salubungin ang ating tagapagligtas. Paintindihan! Wait, dalhin ang aking paborito kayamanan. Ako mismo ang mag-aalay nito sa Master. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, impossible. Ang Frost Academy lang ay may ganung lakas. Assistant Dean, siguradong ginamit ng bata ang Dark Arts. Paano maaring ang isang Frost Academy disciple ay makipagsabayan sa amin? Tama! Ako ay 8th-tier master, isa sa pinakamalakas sa Valguard. Walang iba kundi ang Dean ang nakapagbabagsak sa akin. Paano posible na ang isang baguhan tulad niya ay may ganoong lakas? Kaya pala, Ethan Shaw, ang tapang mo! Walang problema. Ako nang bahala. Batang ito, nakaalam na ang Dean at paparating na siya. Kahit may dark magic ka, hindi mo siya kayang talunin. Ang aking tagumpay ay dahil lamang sa aking physical na lakas. Hindi ako gumamit ng dark arts. Anong sasabihin ko? Fine, ipaliwanag mo sa amin kung paano ang isang walang lakas tulad mo na hindi man lang makapag-cultivate ay nakatalo ang pinakamalakas ng aming akademya sa 3 galaw. Paano ka nakakuha ng ganong lakas? Kung hindi mo maipaliwanag, pagdating ng Dean, papatayin ka niya. Dahil ako ay isang physique master. Ako ay isang physique master. Ano yan? Hindi ko narinig yan. Physique master? Tama. Ayon sa sinaunang teksto, ang Physique Masters ay ipinanganak walang soulwell. Hindi sila umaasa sa mga teknik at sa halip ay nag-cultivate sa pamamagitan ng pagpapalakas ng katawan. Hindi ko akalain na may mga taong katulad nila sa mundo. Nakakatawa! Umaasa ang mga mandirigma sa Soulwell para maramdaman ang banayad na spiritual energy na kinoconvert sa inner strength para palakasin ang kapangyarihan. Ikaw, isang walang Soulwell, nag-aangki na sa cultivation realm ka. Walang katotohanan! Tama! Ang pagkakaroon ng soulwell ang naghihiwalay sa mga henyo sa mga ordinaryong tao. At ngayon, sinasabi mo na walang soulwell ay makakapag-cultivate? Nakakatawa! Ngayon ko naintindihan. Kaya pala, isang estudyante mula sa pinakamahina, nakatalo. Ang 3 pinakamahusay. Palibas ay isang mandaraya na gumagamit ng dark arts. Ang dahilan na hindi mo alam ay dahil makitid ang iyong pananaw. Sa pagdating ng Dean, sigurado malalaman ang totoo. Ulol, kung pipilitin mong manahimik at ayaw aminin ang dark arts, huwag mong sisihin ang pagiging malupit ko. Guards! Pigilan siya! Tigil! Wala pakialam sa tama at mali. Alam mo ba, ang mangyayari pagdating ng Dean? Shut up! Wala ang Dean! Kaya akong namumuno! Pigilan siya! Tigil! Tigil! Maligayang pagdating din!
Batang ito, ang aming Dean ay isa sa mga nangungunang mandirigma ng Valguard. Kahit na marunong ka ng Dark Arts, hindi mo siya matatalo. Dark Arts? Tama. Siya dati ay isang tanunan sa Elderwind sect na hindi man lang makapag-soulcraft. Ngunit bigla, napatumba niya 3 nangungunang estudyante ng akademya at may lakas ng loob na mag-claim na siya ay isang physique master na umaasa lang sa lakas ng katawan para manalo. Batang ito, patay ka na. Sa lakas ng Dean, sigurado mapapahiya ka. Yan ang kapalit ng paglaban sa Blazewood Academy. Dean, huwag mag-alala, inutusan ko na saktan. Ang lahat ng kasama niya, ang mga disipulo ng Frost Academy. Maari niyo nang harapin ang rebelde na ito. Huwag magsalita! Dean, ikaw! Dean ng Blazewood Academy. Nagbibigay galang kay Young Master Ethan Shaw. Young Master Ethan Shaw, ano ang nangyayari? Kayo, mga hangal! Kung hindi dahil sa ninuno ni Young Master Ethan Shaw, ang Grand Physique Master mismo na nagprotekta dati ng Valguard, walang Blazewood Academy ngayon. At kayo ay nagpakita ng malaking walang respeto sa kanya. Pari, bang totoong sinabi ng batang ito? Hindi pwedeng mangyari ito. Itong Young Master Ethan Shaw, pasensya na sa hindi magandang pantanggap. Patawarin niyo po ako. Dean, hindi ito yung kasalanan. Ang mga tao lang ng akademya ay masyadong mayabang. Dahil lamang ang mga disipulo ng Frost Academy ay mahina ang Soulwell, itinuring nila silang walang halaga. Mas malala, hindi nila pinapansin ang kanilang mga sugat at basta-basta nilang kinukuha ang kanilang buhay. Magtiwala kayo. Ipapataw ko ang parusa sa mga may kasalanan. Dean, alam ko na ang aking pagkakamali. Bigyan po ako ng isa pang pagkakataon. Matagal na akong tapat sa inyo. Dean, umalis ka. Hanggar na bulag. Dean, pakiusap! Paki, Dean, paki! Fighting siya! Dean! Dean, wag! Dean! Alam ko na ang aking pagkakamali! Bukod pa rito, Ronan, dali ng mga disipulo ng Frost Academy kay Dr. Lyle, ang Divine Healer, para gamutin. Got it. Dean, isa pa. May bagong estudyante na si Mason Gunter. Siya ay mula sa Darkspire. Dalhin si Mason dito. Dean, navavala si Mason. Putang ina! Dapat ay nakahanap siya ng pagkakataon na makatakas kanina. Young Master Ethan Shaw, huwag mag-alala. Agad kong ipapahanap siya at siguraduhin na magkakaroon ka ng paliwanag. Toran! Opo, sir. Ako na po ang bahala. Dean Myron, Young Master Ethan Shaw, sumunod po sa akin. May kayamanan akong nais ipakita sa inyo ng personal. Ethan, salamat sa pagtulong sa Frost Academy na maibalik ang aming karangalan. Obligasyon ko lang po. Kung hindi po dahil sa inyo, Master, na binigyan ako ng mahalagang elixir, baka hindi na ako buhay ngayon. Bukod pa rito, nung ikaw ay nagpanganib. Oh. Dean Myron, bakit namumula ang iyong pisngi? May lagnat ka ba? Dean, ang kayamanan na binanggit mo kanina? Breaking Void Pill ito. Young Master Ethan Shaw, baka hindi mo alam, ang Darkspire ay hindi lang may Drake Byron at Blackbane bilang 2 guardian, kundi may mas malakas pa. 3 rates ng Darkspire. Isa sa kanila ay may di matatalo na gintong katawan na hindi nasasaktan ng pisikal na atake. Ang kayamanang ito ang susi upang masira ang kanyang depensa. Salamat, Dean. Young Master Ethan Shaw, napakaiya. Ako ay itinuturing isa sa mga haligi ng Valguard. Ngunit isa lang sa 3 rates ang tayan ibantay. Ang kinabukasan ng Valguard ay nakasalalay na sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Ang iyong paglabas sa tournament na ito ay tiyak na magdudulot ng pansin ng Darkspire. Hahabulin ka nila. Master, urgente kong palakasin ang aking kapangyarihan. Let's go. Kailangan nating hanapin si Master Corin. Dean, umalis na po kami. Let's move. Master Corin! Sofia! Si Master Corin! Well, ilang araw ka lang nawala. Pagbalik mo, may kasamang maganda. Salamat sa papuri, Senior. Ako si Sofia Myron, punong guro ng Frost Academy. Nantataka ako kung bakit kailangan mo magmadali. Palibasa ay nagpapalakas lang. Master, sa tingin ko, alam na ng Darkspire kung nasaan ako. Kailangan ko magpalakas. Tulungan niyo po ako. Ngunit bago yan, kailangan mong malaman ang iyong pinagmulan. Master, alam mo ang aking pinagmulan? Eddie, nasaan na ang aking mga magulang? 16 na taon na ang nakalipas, natuklasan ni Shadow Lord ang lokasyon ng iyong pamilyang Physique Masters at pinamunuan ang Darkspire upang sirain kayo. Ngunit noon, ang iyong mga tao
ay mid-tier physique masters pa lamang. Maliit ang lakas para lumaban. Ang iyong ama ay namatay sa brutal na laban na iyon. Paano naman ang aking ina? Sinasabi na inialay ng iyong ina ang kanyang buhay para protektahan ka at inilayo ang maraming kalaban ng Darkspire. Nagalit si Shadow Lord at ikinulong siya sa kanyang tore. Pinahirapan siya ng husto. Shadow Lord, bastard! Hey, bata! Kamala! Master, kailangan ko iligtas ang aking ina. Tulungan niyo po ako. Ang Dawn ng Physique Masters ay kailangang lampasan ang Inner Demons. Kung matagumpay, bubukas ang 5 pandama at magiging di matatalo sa buong mundo. Ngunit kung mabigo, kakainin ka ng dark power at mamamatay. Sa hirap na tinanas ng aking ina, ano pa itong pagsubok? Master. Master, handa akong subukan. Okay, umupo ka. Bata, kailangan mong magtiis. Ethan, mantago ka dito. Huwag lumabas. Goon! Ina! Ang binata nito, naka-breakthrough ng 2 realm. Naging God-tier physique master. Talagang talento na malangit. Pupunta ako ngayon sa Darkspire para iligtas ang aking ina. Hey, bata, magpakatatag. Ang 3 rates ng Darkspire, mas mahina lang kay Shadow Lord. Bawat isa sa kanila ay may kakaiba at mapanganib na kakayahan. Pagsugod na walang plano, ay maaaring ikamatay mo. Magtipon muna tayo ng impormasyon. Hindi! Habang tumatagal, mas masasaktan ang aking ina. Sasama ako sa'yo? Hindi, delikado ito. Dapat ka manatili. Hindi ako natatakot. Huminga, hindi ako makakalabas ng kuweba na ito. Ngunit magkasama, matutulungan kayo. Tama. Ang kalupitan ni Shadow Lord sa aking ina. Hinding-hindi ko malilimutan. Si Ethan Shaw. Kapag pumasok ako sa tore ng Darkspire, yun ang araw na babagsak ang Darkspire. Base ito ng Darkspire. Torin Darkspire. Break through it. At nasa lair ni Shadow Lord ka. Ethan, mag-ingat. Sir, may isa pang mandirigma na sinusubukang pumasok sa tore. Wala lang yung mga mandirigma na yan. Aasikasuhin ng 3 rates yan. Huwag abalain si Shadow Lord sa mga bagay na ito. Patuloy na maghanap. Una pa lang ito. Ethan, ingat. Ingat sa ano? Kayo dalawang bata, may lakas ng loob pumasok sa banal naming lugar. Ilabas ang aking ina. Kung hindi, ito ang iyong huling araw. Bata, hindi ko kilala ang iyong ina. Ngunit dahil pumasok kayo dito, hindi na kayo makakalabas. Subukan mo. Master. Naramdaman mo bang mahina? Babae. Anong ginawa mo? Alam kong gamit ang inner power para baguhin ang galaw. Kaya ang palapag na ito, punong-puno ng mga bagay na sumisip-sip
ng inner power. Mas marami akong inner power kaysa sa iyo. At ako ay makakain ng sayo. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganda mong babae. Hayaan mong maglaro ako. Kung masaya ako, baka patawarin kita. Ayos lang. Ethan, ingat! Maraming hangal, dumadating nang hahanap ng kamatayan. Ngunit, lahat sila ay nabigo dito. Pwede lang nilang panuurin, habang ako, nilalaro ang kanilang mga babae. At ikaw, walang pinagkaiba. Imposible! Paano mo nasira ang aking water prison technique? Ganun lang ang lakas mo. Ikaw ang unang nakasira nito. Magbibigay ako ng gantimpala. Ngunit, kung kinain ko ang iyong inner power, ano ang gagawin mo? Naramdaman mo na ang kahinaan? Malapit na. Matutumba ka sa lupa. Papanood sa akin habang nilalaro ko ang iyong babae. Walang makakagawa na apihin ang aking master. Paano ka nakagalaw? Ganun lang ang lakas mo? Hindi ka pa mayabang kanina lang? ikaw ay isang inner power user. Paano mo magagawa na makaligtas sa aking technique? Sino ang nagsabi na ako ay inner power user? Hindi ka inner power user? Impossible! Kung hindi ka inner power user, paano ka naging malakas? Hindi? Wait, ikaw ay physique master. Ang tanga mo. Ngayon mo lang napansin, hindi mo napansin na hindi ako naapektuhan ng swamp gas mo. Saan ka pupunta? Di ba kanina mo pa sinusubukan? Gawin ang hindi nararapat sa aking master. Ngunit, natatakot ka ngayon? Wala akong lakas ng loob. Mr. Physique Master, pakiusap, patawarin mo ako. Ako'y maglilingkod sa iyo at aalis na sa Shadow Palace. Ngunit ang mga bastos mong salita sa aking master, hindi mo na maibabalik pa. Master, halika dito. Kumusta ka ngayon? Mas mabuti na. Matapos mong tapusin siya, nararamdaman ko, bumabalik ang aking inner power. Parang ang lugar na ito ay ginawa ng kanyang teknik. Tara, sa ikalawang palapag. Sige. Sir, hindi ba sinabi mo na hindi kailangang i-report ang mga bagay na ito? Ngunit... Magpatuloy! Ang Lord ng Corrupted Rat sa unang palapag ay natalo. Ano? Paano nangyari yan? Walang nakatalo sa Corrupted Rat dati. Maaari bang may lumitaw na walang kapantay na mandirigma? Hindi ang Corrupted Rat ay kumakain ng inner power ng mga mandirigma. Walang mandirigma ang makakatalo sa kanya. Ngunit para sa Physique Masters, iba ang kwento. Ang ibig mo bang sabihin na si Ethan ay nahulog sa ating bitag? Siya nga. Ano ang gagawin natin, Lord?
mahal mong na bata. Matandang puta! Umalis ka dito! Nahanap ko na ang anak mo! Mac, ingat. Ang ikalawang palapang ng tornado, madilim at nakakatakot. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa atin. Kayo, nakakit lang sa unang palapag. Hindi ba't halata? Yung walang kwentang daga. Di man lang mapigilan. Kayo, mga karaniwang tao. Nagambala sa tulog ko. Yung babaeng ikinulong sa kulungan, nasaan siya ngayon? Sumagot ka! Sabi mo ang totoo. Baka patawarin kita. Nasa ikatlong palapag siya. Ngunit, hindi ko kayo papayagan. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang pagiging malupit. Paano nangyari to? Nakalimutan kong sabihin, si Shadow Lord ang nagbago sa akin para labanan ang mga Physique Master. Immune ako sa lahat ng pisikal na pinsala. Ano? Matutulog na ako. Umalis na. O hindi ako mag-aalala na mag-aksaya ng oras. Nadurugin kayo, parang langgam. Iduduro kayo lahat, gaya ng langgam. Ethan, umatras ka. Ako na ang bahala. Parang gumagana ang aking teknik. Naisturbo mo ang aking magandang paladini! Master! Umalis ka o pipigilan ko ang kanyang paghinga! Hindi natin siya kayang talunin. Umalis ka na. Hindi ako makagalaw. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi. Hindi ako alis. Saan ka pupunta? Sofia! Munting bagay sumalumat sa akin. Durugin ko yung buto, isa-isa. Pagkatapos, gawing pasta ng karne ang iyong ulo. Pigilan mo! Hindi mo maprotektahan ang babaeng mahal mo. Walang silbi ka. Babaeng lang yan. Marami pa sa mundo. Tama? Ano ngayon? Breaking Void Pill ito. Isa sa kanila ang may indestructible golden body. Resist lahat ng physical attacks. Ang kayamanang ito ang solusyon sa problema. Paalam, munting bagay.
nagkakamali. Paano nangyari to? Walang bagay na. Imposible. Master, tulungan kitang tumayo. Ethan, paano mo nagawa to? Salamat sa Dean ng Blazewood Academy na binigyan ako ng pill na to. Naintindihan ko na. Master, ang hina ng iyong sugat. Magpahinga ka muna dito. Ako na ang bahala sa iba. Tiwala lang. Tangina! Yung lolo mong gago, talagang gumawa ng pill na to. Ang aking secret weapon ay sinira niya lang. Lord, Ethan ay nakapasa na ng 2 palapag. Dapat ba nating... Mid-level physique master lang siya. Paano siya maging mayabang? Ako mismo ang haharap sa kanya. Ethan! Bobby? Bobby? Hindi maari. Buhat ka pa. Ngunit, nakita kita. Hey, patibay ako. Hindi basta-basta mamatay. Ethan. Bobby. Ngunit bakit ikaw nasa tore ng Darkspan? Dahil narito ako. Para wakasan ka. Ikaw. Hindi ka si Bobby. Walang pakialam kung sino ka. Binastos mo, kaibigan ko. Kaya, kailangan kang mamatay. Ethan, tumudugo ka. Ethan. Bakit ka nandito? Hanggal, nandito ako para iligtas ka. Noong una, niloko ako ng kasinungalingan. Akala ko, problema ka lang. Alam ko na ngayon na mali ako. Maari mo ba akong patawarin? Ethan, walang puso ka. Ako ang unang nakakita sa'yo. Kinuha kita sa niebe. Dinala kita sa sekta at pinrotektahan ka ng 16 taon. Totoo bang hahatulan mo ako dahil lang sa maling pagkakaintindi? Ethan, mahal kita. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa iyo. Pupunta ka ba sa akin? Pasensya na. Ako, may mahal na ako. Ikaw. Tumayo ka? Ethan! Illusion lang ito! Huwag tong maligaw! Ethan! Illusion lang yon. Isang trick ng 3rd level freaks.
Saan tayo? May nagdala tayo dito nung ikaw ay walang malay. Marahil ito, ang tahanan ni Shadow Lord, ang Dark Abyss. Ethan. Matagal na hindi nagkita. Kayong si Mason? Ikaw ay hindi na match sa akin na yun. Dahil lang sa kapangyarihan, nilabag mo si Valgard, sumapi sa Darkspire, at maging halimaw na ito. Ikaw ang may kasalanan! Sikap ako sa martial arts. Hindi ako nagpabaya. Ikaw naman, nagkataon lang. At sinira mo lahat ng pinaghirapan ko. Wala lang. Mas malakas na ako ngayon. Ikaw ay nasa kalagayan na kalahating tao, kalahating multo. Ano ang silbi ng kapangyarihan na yan? Malaking tulong. Oh! Ipapakita ko sa'yo ang regalong dala ko. Siya ay Ang aking Ethan. Ina? Napakabait, Ethan. Napakabait, aking Ethan. Kilala mo ang iyong ina? Diba? Alam mo pa ba ang iyong ina? Hindi ba? Magpakabait, Ethan. Magpakabait. Ina! Magpakabait, Ethan. Manatili ka dito at huwag lumabas. Ina. Ina! Ikaw ba talaga? Sino ka? Tutulungan mo ba akong hanapin si Ethan? Oh, isasama kita sa kanya. Ngunit, paano ka nabuhay sa mga taon na ito? Sinabi nila kung tatanggapin ko ang suntok, papayagan nila akong makita si Ethan. Then, hindi ba masakit? Masakit. Ngunit, pag naisip ko na nakikita si Ethan, hindi na masakit. Ina, ikaw ay nasaktan dahil sa akin. Huwag mag-alala. Ako ang bahala na magbayad sila. Tapos na kayo? Kung ganon, pwede ka nang mamatay. Huwag mo siyang suntukin. Huwag mo siyang suntukin. Masamang tao ka. Ina! Walang hiya! Sumupil ka! Di mo naalala ang aking sampal? Magpakamatay ka! Sino yan? Lord. Shadow Lord. Putangin ng Shadow Lord! Master, ayos ka lang ba? Akala ko ang nahuli ko ay nakatakas. Hindi ko inakala. Babalik ka. Masyadong maaga para sabihin kung sino ang matatalo. Medyo mataas ka lang, Physique Master. Paano mo ikukumpara? Ang lakas mo sa atin. Abanin mo hanggang divine rank. Sino nagsabi na medyo mataas lang ako? Walang kwenta. Kahit si Grand Physique Master, 30 taon bago niya.
maabot ang divine rank. Sa tingin mo, kaya mong gawin, kahit ikaw lang. Paano ka sigurado na hindi ko kaya? Ang yabang mo! Maswerte ka lang. May special physique. Akala mo gifted ka? Hayaan mong sabihin, ikaw ay hihinto lang bilang mid-level physique master. Sige. Kitang-kita kung gaano katagal. Ngayon, susubukan ko ang lakas ng mid-level physique master na ito at ipapadala kayong dalawa sa impyerno. Ikaw lang naman! Mid-level physique master! Paano mo na-i-block ang atake ko? Baka... Tama ka. Imposible. Nag-level up ka talaga from mid-level to divine rank? Ang Grand Physique Master, ginugol ng dekada para sa kaunti nito. Ikaw, sa loob ng ilang buwan, nakaabot sa level na ito. Hanggang na Shadow Lord, sinabi ko na ngayon. Kukunin ko ang ulo mo. Maglakad ka pa. Patay na siya. Hina? Ikaw! Magaling. May gantimpala kapag uwi natin. Karangalan. Pagsilbihan ka. Bitawan mo ang aking ina! Subukan mo maglakad! Pa! Masakit! Sumigaw ka pa. Tatanggalin ko ang mga mata mo. Huwag mong gawin! Siyempre, ginagawa ko. Manonood ka lang habang nasasaktan ang iyong ina. Ina? Papatayin kita! Walang kwentang tanga! Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Isang hakbang pa at ang iyong ina ay mamamatay. Huwag mong saktan siya. Ikaw ang magdedesisyon. Lord, ang lalaking ito ay iyon na. Sa sandali, nakuha natin ang Vanguard. Bibigyan kita ng isang malaking lungsod. So what? Kung nakapasok ka sa Divine Rank, kung hindi mo maputol ang iyong emosyon, hindi ka magiging dakila. Inaw, para sa akin. Mo tinanas ito. Mayabang ka dati. Dala mo ang yabang mo sa impyerno. Ethan, manatiling nakatago. Huwag lumabas. Dune! Ina. Easy. Tinatawag mo ako? Matapos ng 16 na taong paghihirap, ang iyong ina ay nawala ang isip. Nakayakap lang siya ng sirang manika at tinatawag ang pangalan mo, Lord, may hihilingin po ako. Matagal na kaming magkaaway ni Ethan. Gusto ko siyang harapin para maibuhos ko ang galit. Sige. Sa huli, nahulog ka sa aking kamay. Isipin ko muna kung paano ka tatarantado. Oh! May naisip ako. Linisin mo ang aking sapatos. Siguraduhin mong walang dumi. Walang ganun. Physique Master. Hindi mo pa rin naiintindihan? Dapat kang lumuhod sa akin. Huwag kang magyabang, mayabang. Naiintindihan mo? Ethan? Hina? Tinatawag mo pa rin ang matanda? Sinabi ko na sa'yo na wala nang isip niya. Nalunod siya sa kalokohan. Since you don't understand, I'll bury you together.
Ina! Hindi ba sabi mo, siya'y baliw? Pinahirapan namin siya hanggang siya'y nawala ng isip. Paano nangyari to? Ikaw. Magbabayag kayo nito! Huwag magpadalos-dalos. Parang hindi pa patay ang iyong ina. Ina, nakikinig ako. Hindi makapaniwala. Isang iglap lang. Lumaki ka na. Maganda. Maganda. Kailangan mong manatili buhay. Ina, huwag matulog, please. Ina. Ina, naging suila ko. Babayaran kita sa susunod na buhay. Umilag! Dahil mahal mo ang matandang bruha na to, magpakamatay kayong dalawa. Ikaw. Is this the legendary highest level of Physique Master? Ultimate Physique Master? Ethan, para sa mga taon nating sa sekta, para sa pinuno ng sekta. Ang suntok na to, para sa pagtaksil sa sekta, pagsali sa Darkspire, at pagtalikod kay Valgard. Ang suntok na to, para sa paggamit mo ng kapangyarihan para apihin kami na kasama mo. Ang suntok na to, para sa lahat ng kahihiyan na idinulot mo sa aking ina. Buster, bigyan kita ng lahat. Pakispera ko. Patayin mo! Ina, uwi na tayo. Master. Ang iyong ina ay nasa itaas. Hindi niya gustong makita kang ganito, nalulugmok. Alam ko. Ang totoo lang, mula ngayon, mag-isa na lang ako. Ethan, nandito pa ako. Palagi akong nasa tabi mo. Ngunit, ikaw ang aking master. Sumat kung master kita. Hindi ba pwedeng ang master ay maging asawa? Ako. O baka, meron ka? Ako